Golden, soft, creamy. Ganito ang leche flan na talagang melt in your mouth. Simple lang pero ito yung classic Filipino dessert na gusto mo agad tikman pag nakita mo sa mga handaan. Hello! Kumusta kayo? Welcome sa Lilu's Filipina, ma'am. Salamat sa pagbisita. Today, gagawa tayo ng isang classic dessert, ang leche flan. Ipapakita ko sa inyo paano ko ginagawa yung smooth at creamy at walang butas na leche flan. Tara, umpisahan na natin. Heto yung mga ingredients: lime zest, nakita nyo, kinudkod ko kanina, asukal, condensed milk, evaporated milk, at syempre yung itlog. Unang-una, i-crack na natin yung mga itlog para ma-separate natin yung egg yolk sa egg white. Tip ko lang sa inyo, mas madaling maghiwalay yung egg yolk at egg white kapag malamig yung itlog. Kaya pagkalabas mo ng itlog sa ref, i-crack mo na siya kaagad para mas madali yung process. Next, ihalo na natin yung condensed milk sa egg yolk. Dahan-dahan lang ang paghalo. Ginagawa ko circular motion. Hindi natin ito binabati. Kapag kasi masyadong mabilis ang paghalo, papasok yung hangin sa mixture. Ito yung nagiging air pockets, tapos nagiging butas-butas sa flan pagkaluto. So, ang goal natin ay gentle mixing para no air, no butas-butas. Kasunod, idagdag na natin ang evaporated milk. Ganun pa rin, dahan-dahan lang ang paghalo hanggang mag-combine silang lahat. Makikita nyo na nagiging creamy na yung mixture. Pagkatapos nito, dito ko na idinadagdag yung lemon zest. Para mas lumabas yung aroma, nire-refrigerate ko yung mixture ng mga 20 minutes para mas ma-infuse yung zest. Simple step pero malaking tulong para malinis yung amoy. Wala yung fishy smell. Minsan kasi parang malansa yung itlog, di ba? Pwede rin kayong gumamit ng calamansi zest or lemon zest or vanilla extract. Basta kung anong meron kayo available. Next, salain na natin siya. Pwede kayong gumamit ng pinong-pinong colander or kahit anong malinis na tela. Ang ginagamit ko dito yung cheesecloth tapos pinatong ko lang sa colander. Sinasala natin siya para matanggal yung mga bubbles-bubbles tsaka yung buo-buong itlog para smooth and creamy yung flan natin. Next step, ready na natin yung ating mga molds. Unang method, microwave. Gumamit lang tayo ng microwave safe na bowl, tapos ilagay yung asukal. Yung dami ng asukal, depende sa laki ng mold na gagamitin mo. Lagyan ng tubig, tapos lusawin, saka i-microwave. Sa part na ito, kailangang bantayan mo siyang mabuti kasi madali siyang masunog. Next, ibuhos lang yung mixture sa molds. Second method, ito yung dry caramel method. Diretso nating tinutunaw yung asukal sa mold sa ibabaw ng stove. Walang tubig hanggang maging golden brown. Kailangan lang bantayan kasi mabilis din itong masunog. Ito yung favorite kong method kasi ganito yung ginagawa namin sa Pilipinas nung bata ako. Gumamit din ako ng brown sugar just to show you guys the difference in color later on. Sa brown sugar, naglagay ako ng konting tubig kasi mas mabilis siyang masunog kapag dry. Ngayon, ibuhos na natin ang flan mixture sa bawat mold na may caramel. Dahan-dahan lang ang pagbuhos. Kapag may nakita kayong bubbles sa ibabaw, pwede nyong itap yung mold sa table para mawala yung bubbles. Next, tatakpan natin ang bawat molds ng aluminum foil para hindi tumulo yung tubig sa ibabaw ng flan at para manatiling makinis at smooth yung mixture habang niluluto. Sa pagluto, may dalawang method akong ginagamit. Una, yung baking.
Gamit ang malaking baking pan, ilagay lang natin yung mga molds, tapos magpakulo ng tubig, saka ibuhos na natin yung tubig dito. Kumukulo na yung tubig ko, naririnig nyo guys. Ilagay na natin yan sa oven na pinainit ko na ng 350 degrees. Tapos i-bake na natin siya mga 30 minutes kung maliliit lang yung molds nyo, pero yung malalaki, inaabot ng up to 1 hour. Next method, steaming. When steaming, make sure to set your stove low to medium, never high, para hindi kumulo yung mixture nyo. Pag kumulo yung mixture, yun kasi yung nagiging dahilan ng air pockets, tapos nagkakabutas-butas yung flan. To check if done, para malaman kung luto na siya, hipuin nyo lang yung ibabaw ng flan. Pag firm na yung ibabaw, ready na. Kung gusto nyong makasiguro talaga, kumuha lang ng toothpick, tapos tusukin nyo lang yung center ng flan. Pag lumabas yung toothpick na malinis, ibig sabihin luto na yung loob. To unmold, run a thin knife or spatula around the sides of the mold para maalis yung pagkakadikit ng flan sa lyanera. Marilis siya kaagad pag tinaob natin. Pag napaluwag na, patungan lang ng plato yung ibabaw ng lyanera. Tapos hawak ng dalawang kamay. Pagbaliktarin natin siya ng mabilis. Hintayin lang ng konti tapos dahan-dahang alisin yung lyanera. Ayan, di ba ang ganda ng kulay guys? Umuusok-usok pa. Mukhang masarap. Mamaya titikman natin. I-unmold din natin yung isa pa, yung ginamit natin na caramel, yung brown sugar. Same process. Perfect. Walang butas-butas, mukha ding masarap. Last but not least, i-unmold din natin yung pinakamalaki. Ito yung in-steam ko. Dahan-dahan lang para hindi masira yung itsura. Gamitin natin itong puting plato para mas mag-pop yung caramel. Wow, ganda! Slice natin siya para makita yung loob. Ito yung white sugar na caramel. Mukhang perfect naman, walang butas-butas, smooth. Heto naman yung brown sugar na caramel. Mukhang smooth din, wala ding butas-butas. I don't know about you, pero parang mas gusto ko yung white sugar na caramel na ginamit natin kanina. Tignan nyo naman yung kulay, vibrant na vibrant. Mas nag-pop siya compared doon sa brown. Parang sad yung brown. So, suggestion ko, kung gusto nyong mas vibrant yung kulay, gumamit kayo ng white sugar for your caramel. So guys, hanggang dito na lang ulit ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo, please like and subscribe and comment na din. Maraming salamat sa pagsuporta sa munti kong channel. And may God bless you always. Paalam!